Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nangangayayat na ho ang magpinsan. Namataan na. Kahit na naman, kahit siguro noong mga nakarang araw. Kasi bigla nang naglalabas itong si Balulong eh. Nakita niyo yung pistura ng kanyang pes. Parang nangangayayat na nga ho. Ito, kita nyo. Mamaya-maya, abangan nyo At eto, natatakot na sila, kabado na sila. Aminado na ho si Virus na si VP Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Totoo yan. Eh bakit ka pa lalaban? Di ba? Kung pinakamalakas na kandidato sa 2028, kakalabanin mo pa? Manahimik ka na lang, Virus. Para wala kang pagsisihan pagdating ng araw. Di ba? Simplihan lang natin eh. Senator Marcoleta threatens ethic complaint over Splice Lacson video. Kita nyo, mali yan Lacson. Gumawa kasi ng vlogger yarn. Pwede, oo. Yung mga ganyang bagay na pag yan pinagbotohan ng mga senador, yung pinagagawa ni Lacson, hindi maganda kasi. Isang senador gagawa mo ng kwento. Nag-splice ka ng mga video, kinuha-kuha mo lang doon sa mga lumabas na mga investigasyon, hinati-hati, in-splice-splice. Hindi mo, anak ka ng bugi naman, hindi mo ba alam na si Senador Marcoleta magaling, matalino? At nagiging, nagiging news anchor yan pag hindi busy. Alam niya yung mga sinasabi niya, tandaan niya yan. Kaya kayo, kung sino man nag-splice ng video na yon, agoy-agoy-agoy, ang amo nyo, na na sa ethics complaint. Simulan natin dito. Sino to si Balulong ay talagang nangangayayat na. May sakit yarn? Tatanong lang ho baka may sakit yarn. Oo, kasi ang pagmumuka ay umiimpis na. Pag na-stress ka, sigurado, paktay ka diha. Mahirap kalaban ng stress, lalo na, sinisingil kayo ng taong bayan, gusto kayong panagutin doon sa mali-malitang usapan. Sa gitna ng mabilis na ikot ng balita, minsan ang simpleng pagbabago sa itsura ng isang lider ay nagiging Yan, mitya ng samut-saring reaksyon online. tama. Mula sa seryosong pag-aalala sa kalusugan, hanggang sa biro at maanghang na komento ng netizens, mabilis kumalat ang usapan. Ito ang naging takbo ng diskusyon matapos mapansin ng publiko ang kapansin-pansing pagpayat ng Pangulo at ng ilang kilalang personalidad sa politika. Hindi lang pala si Balulong ang usapin dito. Pati ito. Diyos ko, sabi ko nga sa'yo, mahirap kalaban yung stage, sabi to ka. Mahirap kalaban yan. Konti na lang yan. Panahon na lang yan. Baka pag napanahon, sabi doon sa hula, susunod na presidente, babae na. Kaya, pakabait na dahil mahirap din. Diba? Kung halimbawa maraming galit sa'yo, naku po, paano mo ngayon? Maraming mananalangin pa niyan, lalo na. Kaya, wag na masyado wag na masyado makipag-ayos kung dapat makipag-ayos. Magbitiw kung dapat magbitiw. Para hindi mamroblema pagdating ng araw. Lalong-lalo na yung nangyari kay Tatay Digong, may group effort. Isang pag-amin, ebidensya na yun, di ba? E paano kung pag-upo ni BP Sara at hindi ka nakipag-ayos, iba-back to you ka, o sa Pluto ka ipapadala, kasi traitor eh. Di ba? Nag-traitor ka sa isang mamamayang Pilipino. Nagpadala ka o pinadala mo o sino man na group effort, malalaman at malalaman naman talaga yan. Agoy. Kapansin-pansin kasi ngayon ang malinaw na pagbagsak ng katawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos siyang mamataan sa isang public appearance habang personal na pinamunuan ang walkthrough ng Chinatown Revitalization Project Phase 2 sa Binondo, Maynila. Ayon sa mga nakakita sa aktibidad, mas kapansin-pansin ang kanyang pagpayat kumpara sa mga nagdaang linggo. Nako po, Dahilan upang magtanong ang ilan kung may improvement o kung may paglala sa kanyang kalusugan.
Matatandaang noong Enero ay inamin mismo ni Marcos Jr. na siya ay na-diagnose ng diverticulitis, Hmm. isang kondisyon sa bituka, na naging dahilan upang sumailalim siya sa soft at soup-based diet sa loob ng ilang araw hanggang unang bahagi ng Pebrero. Sa kabila ng mga espekulasyon, wala pang bagong pahayag mula sa Malacanang hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng Pangulo. Gayunman, iginiit ng mga taga-suporta na patuloy naman niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin at aktibong humaharap sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa ngayon, Ayan patuloy o. na Yan yung nag-trending eh. Parang meron daw nakalagay sa tiyan. Ano kaya yan sa palagay nyo? Oo, tayo hindi mapalagay eh. Gusto na nating umupo si VP Sara eh. Oo. Pansinin nyo yung mga bagay-bagay na, presidente siya. Pero ayaw ng tao, parang galit ang taong bayan. Pansinin nyo. Ngayon, nai-issue siya sa may bag na yan, ang daming nananalangin. Oh. Tama sa tama. Yun lang din ang napapansin natin. Kahit naman siguro, ikaw, galit ka, siguro makapagsalita ka ng hindi maganda. Na sana ganito, na sana ganon. O ikaw, tatanungin ko, ilagay nyo sa comment section. O ikaw, anong sana ang sasabihin mo pag nakikita mo yung pagmumukha nito? tiyaga ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, lalo na at mahalaga ang pisikal na kondisyon ng punong ehekutibo sa pagpapatakbo ng bansa. Kasabay ng pag-usbong ng usapan tungkol sa Pangulo, napansin din ng publiko ang pagpayat ni dating House Speaker Martin Romualdez. Buti nga. Marami ang nagtanong online kung bakit tila pareho silang pumayat ni PBBM, matapos makita si Romualdez habang nagbigay-pugay sa yumaong dating Speaker Jose C. De Venecia Jr. nitong Lunes. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Romualdez ang legacy ni JDV bilang isang unifier at global Filipino na nagsilbing boses ng pagkakaisa sa bansa. Gayunpaman, mas naging agaw pansin sa Nagpapayata na sila. Oo. Ano kaya next nito? netizens ang pagbabago sa kanyang pangangatawan. Hindi rin nagpahuli ang ilang personalidad sa pagbibigay ng komento. Nagbiro si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzan sa isang Facebook post matapos makita ang kapansin-pansing pagbagsak ng katawan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan at na. dating Speaker Martin Romualdez. Bibirahin na yan ni Atty. Guanzon. Anya, turo nyo naman secret paano pumayat. 1. Tigilan ang pagbatak ng droga. 2. Bawasan ang ninakaw. Samantala, nananatiling wala naman pahayag si Romualdez hinggil sa kanyang kondisyon, bagay na lalo pang nagpasigla sa mga komento online. Nagbigay rin ng kani-kanyang reaksyon ang ilang kilalang personalidad at netizens. Ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles, why does he look so pale? Does he still go out in the sunlight? Was he nervous around the holy water? Did he hiss at a cross? Should we check our blood types? Samantala, pabirong pahayag ni Keefe Chu, I have decided I will run for a position in 2028 because it will finally help me achieve my goal after only 3 years. Yun. Pero ang usapin dito, nangangayayat na. Oo. Ano kaya, kamusta kaya ang health nitong mga ito? Nakakatulog pa kaya ito ng maayos sa gabi? Dahil maraming nag-iisip sa kanila eh. 'Di ba? Minumura sila, araw-araw silang meron pa diyan mga nananalangin, 'di ba? Hindi, totoo lang sa totoo kasi yung iba galit. Oh. Hindi mo maiiwasan kaya ikaw nga tatanungin ko kung ano yung sasabihin mo 'pag nakikita mo yung pagmumukha nila. I-ano mo sa comment section. Oh. Malakas na katunggali ni Senator Virus, pangit 'no, senator, 'wag ng senator, ni Risa Virus, aminadong si VP Sara. Kung yan naman pala, at nangangatog na kayo ngayon pa lang, 'wag na kayong lumaban. Dahil hindi kayo kangkungan ang pupulutin niyo. Sa kangkungan talaga, doon kayo nababagay, 'di ba? Isipin niyo na lang, lalabanan mo pinakamagaling naging leader, pinakamaayos na leader, pinaka, ah, kinikilala, na pangalan sa larangan ng pulitika. Kakalabanin mo samantalang kayo ilang porsyento lang nakukuha niyong mga ratings. Oo. Sasaba ka pa at kakalabanin mo? Diyos mio, Marimar naman. Yung talagang pagkilala na
mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Ayon ako kay Sen Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Mhm. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong. Malabo yun, te. Yung ambisyon nyo. Wala kayong lalakas. Walang mas malakas kay BP Sara. Kahit magsama-sama kayo, mag-unite kayo ang sinasabi mo, malabo sa malabo yung pinagsasabi nyo. Hindi kayo uusad. Walang makakatalo sa Duterte. Mapapahiya at mapapahiya lang kayo. Yun ang katotohanan. Isang sampal yan sa inyo. Bakit tayo nyo pa maglulubay? Alam nyo mga wala naman kayo nakuwang survey. 'Di ba? Gano'n na lang sana. Ang gawin niyo na sana 'pag nagpapa-interview kayo, subukan niyo makipag-ayos, malay niyo, kaso nga lang eto na sinira niyo na yung karera niyo, eh. Tatakbo ka, mas higher position. Yung pagka-senador mo na wala na ngang boboto sa'yo, aarangkada pa. Di iyak tawa ka na naman ngayon. Baka wala nang bumoto sa'yo, pati yung pagka-senadora mo, wala na rin. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang, kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new. Ano daw? Something better. So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na Naku natin, po, ayan na naman tayo. kundi something different and better. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa Diyos nakaraan. ko po, Pero, mabuti doon. iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. Eto, sinabi mo na rin naman yan. Ganito, bakit hindi nyo titigil ang mga Duterte? Ilang taon na kayo bumabatikos sa mga Duterte? Kung gusto mo pala ng something new, something better, kuno. Diba, ma'am naman? Huwag mo naman kami paandara na, ayan ba yung yung gagawin mong, tawag dito, pangako? Habang ikaw ay magsasalita sa stage na may pakukos, I want something new. Iwanan na natin yung mga dating nakaugalian. Oy, ma'am. Tigilan niyo si BP Sara. Tigilan niyo Duterte. Maniniwala kami sa inyo. Pero yung mga pakanaan niyo na ganyan, ay, grabe naman kayo. Parang, lokohan yan? Niloloko niyo kami? May pa something niyo pa kayong nalalaman. Hindi ngayon kung magtitigil at lalo ngayon, meron yung mga kasama nyo, nagsampa ng mga kaso, complaint, impeachment. Diba? Abangan natin ang usapin ng impeachment na naman. Total, panibagong week na naman. Hindi ko lang alam kung ano na nangyayari. Kasi yung kay Bonge, 3 araw, 4 na araw, tapos. Ito, mukhang yung impeachment ni BP Sara, ano na nangyari dyan? Patatagalin pa ba yan? Papaabutin pa ba yan ng 2027? Tuloy. At yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better Paulit-ulit. than we have experienced Wala kayong maisip in the na past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit Naku sa po. bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit Ito total malasakit na lang sinabi nyo. Nahirap kasi pag nababack to you. Talagang mabubutasan at mabubutasan ka. Kamusta naman yung PhilHealth Fund? Okay pa ba? Malasakit. Kung may malasakit kayo, yung pondo na yun, hindi nyo pinakilaman. Malasakit daw kuno. Grabe.
Baka oo. Sabagay kahit naman kung anong gawin, eh. Kita mo nagsisimula na sila, interview dito, interview doon. Nagkakaroon na 'to ng ano, parang exposure kasi lalaban ito sa pagkapresidente. Sinabi dun sa universe, sinabi ng universe, babae ang susunod na presidente. Pero hindi sinabi dun na pasaway na babae. Oo, ang sinabi dun magaling, matalino, mapagkakatiwalaan, matapang, at merong pagmamahal sa bayan. Yun ang sinabi ng universe. Pero hindi sinabi ng universe na mga pasaway sa kalye, pasaway sa bayan, nangungurakot ng pondo ng PhilHealth. Yung mga ganon, hindi yun malabo. Tsaka survey pa lang Kahit simulan mo ang survey, kahit ikaw gawin mo sa sarili mo, mag-survey ka, magtanong-tanong ka, sino para sa'yo? Kung magbobotohan ngayong araw, sino ang iboboto mo? Tuloy. Mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming mabibigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. Bakit hindi mo sinabi yan sa amo mo? Noong kay Tatay Digong, we feel safe. Pero ngayon, dapat sinabi mo sa amo mo yan. Na hindi mo na rin nararamdaman, naligtas ka sa araw-araw. Subukan mo pumunta ng Davao. Masasabi mo ang tunay sa tunay. Malinis, maayos, maganda. At you feel safe sa Davao. Senator Lacson threatened ethics complaint over splice Lacson video. Agoy, ito na yung sinasabi natin. Gawa-gawa kasi ng alam niyo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Gumawa ka ng, ang masama pa doon, parang may mga words na kinuha na pinagsama-sama. Agugoy! Ano yun? Paninira? Sisiraan mo yung isang senador? Sisiraan mo yung kapwa senador mo? Aray ko! Ay, pasok natin ito. Ethics complaint. Kung halimbawa magkakaroon ng desisyon dyan, sana maparusahan niya si Lacson. Controversy is brewing in the Senate. Senator Rodante Marcoleta is mulling filing an ethics complaint against Senate President Pro Tempore Ping Lacson over a video he posted on social media. Let's get the details from Hannah T. Hi Hannah, tell us about this video and what's the latest on this possible ethics complaint against Lacson. Senator Rodante Marcoleta is considering the filing of an ethics complaint against Senate President Pro Tempore Ping Lacson following the posting of a video clip from a Commission on Appointments hearing on national defense. In a TV program, Marcoleta says the video, which was uploaded on Lacson's official page, was edited in a way that did not follow the actual sequence of the exchange during the hearing, and according to him, failed to reflect what really took place. At the center of the dispute is a clip that, according to Marcoleta, created the impression that he was advocating for the giving up of the Kalayaan Island Group. He maintains that this was never his position and that his statements were taken from a broader discussion on international law, maritime zones, and the limits of the Philippine exclusive economic zone. Marcoleta further claims that the response of an armed forces officer shown in the video came from a different line of questioning, and that combining these clips resulted a misleading narrative for him. He points out that some mainstream media reports relied on the same clip, drawing conclusions that he says were not supported by the full official transcript of the hearing. Marcoleta said he is already eyeing the filing of a formal complaint before the Senate Ethics Committee. Meanwhile, Senate President Pro Tempore Ping Lacson has pushed back against the allegation. Lacson said reports have reached him that a fellow senator is threatening to file an ethics complaint over the alleged splicing of a video. He denied knowing how to splice videos and sarcastically said he would need to be taught how to do it. In a text message, Lacson said he has zero knowledge of how a video is being spliced. In a separate remark, Lacson compared the issue to other recent controversies, saying he finds it odd that he is being accused of video splicing, just as others have faced serious allegations in completely different contexts. Ewan ko sa'yo, pakilamero ka kasi. 'Di ba? Tsismoso kung halimbawa, tsismoso ka.
Sarili mo pang account yun, ha? Doon mo pa talaga shinare. Anong motibo mo? Sisiraan mo, Senador Marcoleta? Hindi ka uusad. Di ba? Kaya sabi ko nga dito sa mga kababayan natin na mag-ingat. Sa bagay, lumabas nga yung issue na ito pala ay pinondohan. Sino naglabas niyan? O, di si Congressman Erice. Di ba? May mga senador na pinondohan ng gobyerno, bilyones. 8 billion, 7 billion ata yung pondo na yun. Pinaghati-hati doon sa mga kaalyado ng Malansa. Ng alyansa. Malansang alyansang bagong Pilipino. Ng alyansa, sorry. Kaya, Diyos ko po, totoo ang sabi. Oo, sabi ni Aling Ledesma. Talagang gumagawa sila ng paraan para magkampi-kampihan, para magnakaw, para may taga-cover up, para may taga-pagtanggol. Diyos ko po, Marimar. Carpio outline topics for possible debate with Marcoleta. Kailan kaya ito gaganapin? Gusto ko rin makita ito eh. Tumbakbakan na ito eh. Ano kaya, ilalampaso kaya ni Senador Marcoleta itong yung ex-Chief Justice? Oo. Kung akong tatanungin na reaction at opinion ko, sa galing magsalita ni Senador Marcoleta, sa talino, for sure, sigurado, yun, lalampaso niyan. Pasok. Let's bring in our second guest this Lunar New Year. Talagang Lunar New Year. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to our viewers. Yes, sir. Sir, let me start off with this. The debate, the proposed debate. Is there any update there? And then from there we can go to treason and then to other issues like effective occupation. Well, debate first. Yeah. Wala. Wala kang aasahan dito sa mga nagpapanggap na news anchor na yan. Halata mo na kakampi nila yan si Piocar eh. Diba? Ipatawa-tawa pa. Diyos ko po. Dito lang tayo sa gana mamamayan. EJK case dapat lititi sa Pilipinas. Ayaw niya kay Bongbong, Senator Aquino. Bakit kaya? Ano kaya ang nakain ng mama at parang medyo nagkaroon silang linaw? Dapat naman talagang litisin dito kasi hindi naman banyaga si Tatay Digong. Diba? Pilipino si Tatay Digong kaya dapat sa Pilipinas lang. Kasi hindi natin alam sa bagay kasi yun siguro ang panlaban nila, pahinain ang loob ni BP Sara na pagdating ng araw, tatakbo siya ng pagka-presidente. Kung halimbawa, na si Tatay Digong ay nandun sa dahig, hihina ang kanyang loob pero malabo. Malabo sa malabo na panghinaan ng loob. Kaya nga ito, still kicking si BP Sara laban dito sa mga durobong magnanakaw at mga bumabatigo sa kanya. Alam mo ba kung sino ang nagsabi na hindi, tama. Tama na dito dapat sa Pilipinas yan ginaganap. Dapat kaya lang, siguro noon pa siya nagsalita. Pero sabihin na natin, Kasi baka na wrong choice sila. Nung desisyon. Kasi desisyon na dapat doon. Di ba so, binalik dito. So may mga na pumili, wrong choice. Wrong choice. Na wrong choice yan. Alam Sino mo ba ba kung yan? sino nagsalita nito? Sino? Ito pong si Senador Bam Aquino. Yan ang sabi ko. Bam Aquino. Senator Bam, magaling yan. Paano ngayon? Nag-iisip yan eh. Kontra ito ngayon doon sa mga Nag-iisip. stand ng ilang kasama niya sa liberal. Diyan, di ba liberal sila? Hindi, si Senador Bam, yan, may sariling paninindigan niya. Kilala ko yan eh. Kababata ko yan. Kaya dapat, kung ano ang tama, kung ano yung nasa batas, doon tayo. Bilang isang abogado si Senador Bam. Hindi diba? siya abogado. Hindi ba? Hindi. Pero bilang nakakaintindi ng batas, kung hindi mo sa abogado, tama yun, Nelson. Ang sabi niya dito, sa Pilipinas dapat litisin ang kaso ng mga isinasangkot sa umano ay extrajudicial killing noong panahon ng war on drugs sa halip na sa International Tribunal. Tama. Ginawa niya ang pahayag matapos tukuyin ng ICC bilang co-perpetrators sa crimes against humanity ng Pangulong Duterte, sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayan, yan. Sa isang interview, sinabi niya, dapat harapin ng Pilipinas ang patayang nangyari
Oh, at pagpupursige ng hustisya dito sa bansa. harapin dito sa Harapin Pilipinas. dito. Oh, yan. Ang mga biktima at kanilang pamilya ay narito rin naman sa Pilipinas. Oo. eh. Ayun, oh. Di ba, napaka-practical. Andito dapat talaga. Akala ko may nag-sponsor sa kanila, ibibiyay sa ICC, sa Netherlands. Hindi ko Yung alam. pamilya. Di ba parang pamilya na sila ng ilan? Ay mo ba? Kasi dito ato sa pag nalalapit na trial parang may mga biktima, kamag-anak ng biktima na iharap daw Hindi ko alam kung makakaharap sila. Meron, nagpamasahe para iba Pamasahe na fair, hindi masahe na massage. Ganun Hindi, ba? may nagpano daw. Sabi ni Senador Bam, Oh. the trials for these cases should be ideally be held in the Philippines Ayun ang tama. because this is where the victims are. Tama. Di ba? Pilipino ang biktima, Oo. Pilipino din ang pinararatangan na may kinalaman sa krimen. Oh. Yun ang senador natin. Yan Magaling yung Bam Ayun lang, ha? Hindi natin alam ano nakain na merienda nito si Boom Boom. Pero, ha? Tama rin naman yung kanyang sinabi. Kaya, abangan natin. Alam nyo naman kasi ang laro ng politika. Pag nakakaramdam na na alanganin sa side nito, biglang lilipat yan. Lilipat na ng pwesto. Medyo mukhang mukhang gusto ng kumobilang bakod Hindi, kasi ganito lang yan. Baka nagkakaroon silang problema dito sa kanilang grupo. Baka, kasi di ba may tatakbong presidente, babae. Tapos yung matching gusto maging vice. Magkadikit ngayon si Ate Lenny sa Bicol tsaka si Bumbum. Tignan nyo naman. Mukhang nagkakaroon na sila ng hindi magandang usapin. Oo, patungkol kung sino ba ang magiging presidenteng ilalaban, vice president na ilalaban. Pero kahit sino, sabi ko nga sa inyo, kahit sino ilaban nyo kay BP Sara, boom! BP Sara lang sa 2028. I-hashtag nyo yan para mas maganda. Precautionary HDO inilabas ng Manila RTC versus flood control accused. Ano kaya to? Maganda to alamin natin to. Sabihin, may malaking development sa flood control? Ayun, Yun. Ba? meron na raw pong mga opisyal ng ating pamahalaan ng pinatawan ng precautionary hold departure order. Aba, kapag ka, Semi-hold departure order. Meron pa precautionary. bakit? Alam ko pag hold departure order, Oh. pupunta ka ng airport, di ba? Oo. Nakita yung passport. Oh. Manuel Bonoan. Sandali lang, titingnan namin sa listahan. Sa computer. Hold departure order Ayun. issued by... hindi po kayo pwedeng... Hindi kayo malis. Hindi pwedeng ulis. Bakit? Kailangan po hawakan namin kayo sa kamay. Bakit? Hold departure order. Hawakan sa kamay, tapos Tsaka namin kayo paalisin. iatid sa ramlan. Paalisin din pala. Hindi ba yan? Hindi. Pigilan na po silang umalis. Hindi na po sila papayagang makaalis ng ating bansa. Una, gaya ng nabanggit mo, dating DPW Secretary Manuel Bonoan, kasama daw po, ang Senador Jinggoy Estrada at ang 4 na iba pa. Yon. Ang naglabas, alam ba nasa kungalan? Department of Justice na po, DOJ. Aray. Yan. Ayon mismo kay... Hindi ba ano yan? Hindi. RTC? RTC yan. Pagka hold departure order. Kasi nag-announce yung... In-announce ng DOJ. DOJ. Yes. Ayun Pero hindi pala. si Miko Clabano. Si Miko kasi Sa ombudsman na siya, ombudsman. Si Iba na sa DOJ. si yung gwapo. Anong pangalan nun? Yung Bert Moso yan. Bert Moso. anong pangalan ng direct? Si ano yan? Kita nyo? So, yung hold departure order, nilalabas lang yan para doon sa mga naakusa. For sure, baka lumabas ang warrant, dire-diretso sa oblo. Naku po, kawawa, magdurusa. Ito na ba yung the big piece na inaasahan? Kulang pa ho. Hindi pa yan yung the big piece. Inaasahan ng taong bayan, yung the big piece talaga. Gusto makulong yung balulong, yung magpinsan. Kaya sinasabi natin, huwag kayong titigil kasi
Pinapaandara lang kayo sa mga samot-sarong issue, lalo na sa West Philippine Sea, para ma-divert ang pag-uusap dito sa flood control issue. Ginost na yung money, ginost pa yung project. Kaya kung umabot sa video natin ito, huwag mo kalimutan, sabihin kung nasan ka para alam natin kung saan umaabot. Merong Australia, Canada, Germany, kung saan-saan pa. Shoutout sa ng bonggang-bongga at huwag mong siyempre kakalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung notification bell. Bye-bye!